Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na karma na lahat. Nako, PBBM at Tore tanggalin sa pwesto. Yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating haalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibin natin, nako, President Bongbong Marcos Jr. meron na pong impeachment complaint. Nako, yan o, si Duterte Youth, Representative Cardima, naghain po ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. Yan na. Matapos pong si Tore, di ba? Matapos mukhang kinakarma na sila ngayon ha. Una si Tore at saka yung mga kasamahan niyang mga opisyal doon po sa pag-aresto kay former President Duterte. Ngayon naman po mismong Pangulo na ang medyo nakakarma. Ano sa palagay niyo mga kababayan, magtatagumpay kaya itong impeachment complaint ni Cardima mga kababayan? Alright. Nako, yan po yung impeachment complaint ni Cardima mga kababayan. Sana po magtagumpay po ito mga karibin natin. Pero I think sa Congress pong ito, malabo, no? Malabong magano ito. Pero it is good that may mga ganitong mga balita tayong nababalitaan, di ba? May mga ginagawa yung mga Duterte or Duterte supporters, no? Para kasi rin ito sa atin itong ginagawa ni Cardima, di ba mga kababayan? For example, pag na-impeach si for example lang na-impeach si President Bongbong Marcos Jr., sa palagay ko medyo gaganda ang buhay ng ating mga kababayan, nating lahat mga kababayan, may stop na yung pangungutang ng pangungutang siguro, di ba? Ang problema naman yung susunod na administrasyon, kasi mukhang malaki ang magiging problema, di ba? In terms of financial, kasi puro utang tayo ngayon Saan sila kukuha ng kanilang ibabayad? Yun lang. Di sa tax pa rin, no? Well, anyway, napapapunta na po tayo doon. Pero ito ang matindi dito. Nako. Si Cardima pala mga kababayan ay ninong niya si PBBM, ano? Nabalitaan na po natin to noon. Ninong pala ni Carlo Cardima, no? Si President Bongbong Marcos Jr. Ito po yung Duterte Youth, no? Party list mga kababayan. So ang tindi. Para sa kanya nito, sa bagay, ginagawa niya ito para sa bayan, no? Hindi para sa ilang tao lamang. Good job, no? Palakpakan po natin si Cardima mga kababayan. Yung Duterte Youth party list yan mga karibin natin. Palakpakan po natin. Alright. Palakpakan po natin mga kababayan. Okay. Ito pa mga karibin natin, no? Pasadahan din po natin itong balitang ito. Ito yung sinasabi kong mukhang hindi matutuloy, no? Yung impeachment na ito, sapagkat sabi po ni House Speaker Martin Romualdez, impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos hindi pa maaasikaso sa ngayon. Yun, no? Pinayutak talaga. Sabi niya po, i-zoom in nga natin, hindi natin makita. Ayan Sabi niya po, we're not in a session right now, so not much can be done, di ba? Sa alam ko po, sabi niya, maski yung Secretary General's Office, no? Na naka-seminar sila ngayon,
we have to wait for the proper time to consider that. Nako, kahit naman may proper session kayo, di ba? Kung may session kayo, I think, no, hindi nyo rin naman to aasikasuhin, no? Pero bakit ganun, no? Yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, last minute naasikaso pa. Diba? Last minute yun, naasikaso. Eto, tingnan lang natin, no? Eto nga, ang maganda dyan pag hindi po nanalo si Tambaluslos, mga kaubayan, ngayong midterm election, no? Congressional race. Pag hindi po siya nanalo, we really have a chance, no? To make this impeachment complaint successful kasi magbabago po ang liderato diyan sa Kamara pag hindi po nanalo itong si Tambaluslos. At pag nanalo po ang Duterte, mga kababayan, much better, di ba? Kasi kung maipasa nila sa Kamara, no? Maipasa nila yung impeachment complaint, naku, madali na lang po yan sa Senado pag nandun po ang Duterte plus 2. Or plus more, basta leaning to Duterte, di ba? Oo, di ba? Yan po ang trabahuin natin. Tayong taong bayan po ang magtatrabaho dyan. Tayo po ang tatrabaho para itong mga sinasabi natin ay magkatotoo. No? Ganon din, salita tayo ng salita, pero kung hindi rin naman natin iboboto, no, bubutuhan pa rin natin itong si Tambaluslos, ay wala pa rin, no, mga kababayan. So, let's move all together sa May 12, sa Monday, mga kababayan. Let's all, all out tayo. For Duterte and plus 2 kung sino man ang gusto nyo. Basta kakampi lang ng Duterte kasi mahirap, no? At saka yung mga congressman na mga pumirma. Yung mga congressman na pumirma sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, markahan nyo na. Markahan nyo na po, mga kababayan, para wag nyo na pong iboto sa inyong mga distrito. Nako po. Wag na po. Kasi pag nakabalik yan, nanalo si Tambaluslos, lalala po ang sitwasyon ng Pilipinas kasi sila pa rin di ba? Ano sa palagay niyo, mga kaubayan, mukhang Monday is the right time to change everything, no? Nasa inyo po, nasa atin po, mga kaubayan, mga kamay, kung sino po ang gusto nating mag-drive, no, ng ating bansa in terms of Congress, no, the upper and the lower house, mga kababayan. So, good luck po sa atin at sana po ito pong mga kandidatong ito, no? Yan po ang iboboto natin sa Lunes, mga kababayan. Thank you very much, all right? Ito, pasadahan din po natin itong si Castro, no? Kakaiba kasi ito no? Kakaiba po si Castro. Can't understand, no? Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Wag nyo namang si Castro, wag nyo namang tawag dito, wag nyo namang kung sa waray pa ura-urahon, ba? Ano bang dyan? Ano bang Tagalog ng ura-ura? Basta, wag nyong, teka lang. Hindi ko nandito na sa dila ko pero hindi ko Well, anyway, eto, pakinggan po natin to, mga kababayan, at bigyan natin ng reaksyon. May quote din po si VP about you po. Ang sabi po niya, sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Tama. Lagi ako ay sumasagot lang. Sinagot ko na yan dati. Garbage in, garbage out. Pumapasok sa kanya basura. Lumalabas sa kanya basura. Your comment po. Okay. Nung sinabi niyang garbage in, garbage out, ang pinatutukulan po doon na tanong ay patungkol sa pag-iimbestiga. Kautusan po ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga sa nagiging problema ng mga consumers dito sa prime water. Ang layo ng Na alam sagot naman mo, natin na pag-aari ng mga
Villar. Tapos, Ang ibig niya bang sabihin na basura ay yung pag-uutos na paimbestigahan ang Prime Water? So ayan na mga kababayan, hindi po naintindihan ni Yusek Castro yung garbage in, garbage out ni sinabi ni Vice President Sara Duterte. Whether President Bongbong Marcos Jr. or Claire Castro ang pinatutunguhan ng garbage in, garbage out. Kasi yung mga lumalabas sa bunganga ninyo, no, ay reflects, no, sa inyong mga pag-iisip. Diba? Yung garbage in, garbage out po na sinasabi ni Vice President Sara Duterte, no? Ito po yung yung for example, yung input, diba? The quality of input or output, no? Yung output, the quality of output determines or describe, diba? The input. So ibig sabihin lang po ng garbage in, garbage out, no? Kung walang laman yung yung pag-utak mo, no? Kung basura ang laman ng utak mo, malamang yung sasabihin mo ay basura rin. That's what VP Sara said. If your mind, if your utak, Castro, kung ang utak mo ay parang maganda ang perception, di ba? Yeah. Maganda ang yung nurturing or culturing ng utak mo, di ba? Bahala na kayo mga kababayan kung anong eksaktong term. Basta what I'm trying to point out, no? Kung maganda ang iniisip mo, maganda rin ang isasabihin mo. Dahil nga ikaw, Castro, wala kang magandang iniisip sa mga Duterte. That's why, no? Wala ka rin magandang sinasabi. At saka napakalayo po ng sinasabi mo. We are not talking literally the garbage, no? Na basura yung sinasabi ng Duterte, yung programa, no? Or yung presidente mismo. Ang layo, mga kababayan. Hindi po ganoon ang pagkakaintindi ng ibang mga kababayan natin, no? Ang pagkakaintindi po nila sa garbage in at garbage out. Kung garbage yung nasa utak mo, garbage din yung sinasabi mo. At yan po ang description, ang tamang description ni Castro, no, ni Claire Castro. Yan po ang tamang description. Garbage in, garbage out. Si Castro po yan, mga kababayan. Di ba? Dahil wala sa hulog ng mga pinagsasabi. Gaya nito, example lang natin, mga kababayan, baka sabihin ni Castro, baka sinungaling ka? Hindi, ito. Panoorin po natin itong interview, press ko na ito. At sabihin natin kung garbage in, garbage out ba talaga itong mga sinasabi ni Castro. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuson, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady?
Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So yan mga kaubayan, basura pa rin ba or hindi basura? No? I think mga karibin natin, because of the past, let's say, tama na itong sinasabi niya, di ba? Tama na, ito na talaga truthful na statement ni Castro na ito. Sabihin natin na this is the very, very truthful statement of the Jose Castro, mga kaubayan. Pero, hindi mo pa rin maiiwasan na magkaroon ng doubt if this is really true and this is really happening, mga kabayan. Bakit? Because of the past history ni Castro sa mga sinasabi niya. Diba? Na more on, eto, opinion lang natin to mga kaubayan, more on fake news, mga kaubayan. Marami po siyang mga sinasabi noon sa mga Duterte, no, especially former President Duterte and the past administration. Yun nga lang 7 pesos na kilo ng bigas na reduce, di ba? It is very fake news, mga kaubayan. So, sabihin na natin na tama nga itong sinasabi niya. Pero kayo, maniniwala ba kayo agad dito kay Castro? Doon pa lang sa sinabi niyang dapat pa bang paniwalaan natin si Vice President Sara Duterte? Nako, kailangan pa bang itanong yan? Mas naniniwala po kami kay Vice President Sara Duterte kaysa po sa inyo. Because napatunayan na po namin, no, na yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte, may kaakibat po yung mga ebidensya, kung ano man dokumento. Like what happened sa Department of Education, di ba? Lahat ng sinasabi niya, may kaakibat na dokumento. Yung kabila, wala man lang maipakita. See? Witness lang, mga witness na mga ganun, di ba? Ganun yun eh. Kaya Castro, tigilan mo na yan. Ako po. Alright. Eto mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Pa natin ngayon si CIDG Chief General Torre na kung saan inamin niya sa isang interview na may isang bagay na ikinagulat niya. In fairness kay General Torre, meron siyang tapang. Tingnan nyo, pag KOGC raid, siya talagang man on the ground. Itong pag-aresto kay PRRD, talagang mayroong decisiveness. Kung may mission na ipatupad sa kanya, kaya niyang gawin. So, ito, mayroong isang bagay na pagulantang sa kanya. Bakit siya magulantang? Bakit siya nagulak? Shock. Inamin niya, I was shocked. Na-surprise. Hindi niya inaasahan na mangyari ito sa kanya. So ito, ano yung nakagulantang kay General Torre sa Philippine Star ngayon? Balita. Torre, surprise, overcharge. Yung kinasuhan siya ng isang businesswoman sa piskalya, hindi niya inasahan yun. Kaya ito, Torre surprise overcharge. Bakit? Ito, politics in PNP. Biktima daw siya ng politika. Alam nyo, may tinatawag yan na sa amin sa AP, militics. Military politics. So kung may military politics, meron ding PNP politics. Ito na yung sinasabi niya. Okay, basahin ko. With General Romel Marbel retiring as Chief of the Philippine National Police in June next month, Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III is not discounting the possibility that the illegal detention case leveled against him and 9 other CIDG officers
might be related to politics within the PNP. Dahil agawan na ito sa pagiging chief PNP. Sino pa naman ang ayaw maging PNP chief? Maraming nag-ambisyon. So yan mga kabayan, nag-a-assume na pala itong si Torre na maging PNP chief mga kabayan. So yan, tingnan lang po natin, no? Baka sakaling maging PNP chief ito, nako, ano kayong mangyayari sa atin, no mga kabayan? Ha? Baka wala na pong makapagsalita against the government or makapag-react man lang, makapagbigay man lang ng kanyang opinion, hinanaing sa gobyerno. Well, anyway, hope na hindi po yan mangyari sapagkat yan lang po ang armas ng sambayan ng Pilipino, no? Ang makapagsalita to the government, mga kabayan, magpahayag ng kanyang nararamdaman sa gobyerno, di ba? Kasi nasabi ko po yan mga kabayan sapagkat, di ba, sa General Torre, ang pinaka panlaban nila no? Like for example, sa KOJC at saka kay former President Duterte, siya ang namuno. Ngayon, di ba, against po sila sa tinatawag na fake news, but they are doing it, no? Against po sila sa fake news. So paano yan? Kung sila na lang po ang nagde-decide if it is a fake news or it is public opinion, di ba? Magkaiba po kasi yun mga kababayan. Yung public opinion and sinasabi nilang fake news. Alright? Okay mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.